bago po tayo tumungo sa CDC sa Bagong Pilipinas, Director Nicolette, bago mo ipalabas yung report mamaya, no, ikwento mo muna sa amin itong Christmas display lighting ceremony na isinagawa ninyo dyan sa Clark. Yes, Ninya, no, nagkaroon tayo ng Christmas tree lighting. Itong Christmas tree na ito ay matatagpuan sa Clark Parade Grounds. Ito ay 45 feet. At meron din tayong giant lantern na 30 feet naman. No? At nagkaroon din tayo ng Threads of Kindness runway show dyan din sa Parade Grounds kung saan tinulungan tayo ng isang Kapampangan designer na si Mitch Viray. Yun ang sinuot ng ating mga direktor at iba pang mga stakeholders ng mga tourism-related establishments sa Clark Freeport Zone kasama ang mga bata mula sa Duyan ni Maria Children's Home Incorporated. Isa itong orphanage sa Mabalacat City, Pampanga. Ito ay pagpapatunay ng unity, compassion, and the joy of giving during this Christmas season dyan sa Clark Freeport Zone. Gusto ko lang ding idagdag, Ninya, na sa ating CDC package for today, sa ating special report, gusto nating paigtingin ang paggamit ng solar energy sa Clark Freeport Zone. Kaya naman nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyales ng CDC kasama si Energy Secretary Rafael Lotilla, Undersecretary Rowena Guevara at ASEC Ronald Conquilla. Makikita natin yan sa ating special report. Okay, maraming salamat sa update mo. Nako, Christmas na talaga dyan. Sa Clark, mapuntahan nga natin yan. Magandang makita yan ng buong pamilya. At dahil Thursday ay CDC Day, hahatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Pag-usapan natin ang pinalawak na paggamit ng solar energy sa Clark Freeport Zone at ang isang proyekto na ilulunsad sa pakikipagtulungan ng CDC at ng TESDA. Narito, panoorin po natin. Isinusulong ng Clark Development Corporation o CDC ang mas pinalawak na paggamit ng solar energy sa Clark Freeport Zone. Sa isang pagpupulong nitong December 2 sa Taguig City, ipinresenta ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. Devanadera kay Energy Secretary Rafael Lotilla ang malaking potensyal ng Clark Freeport Zone para sa renewable energy. Ibinida ni Attorney Devanadera ang 20 locators na mayroon ng solar rooftop installations at 23 pang locators na may sapat na espasyo para sa solar rooftop panels. Kasama rin dito ang paghimok na samantalahin ang mga insentibo upang mapataas ang energy efficiency at sustainability. Base sa pag-aaral ng Thinking Machines Data Science noong 2023 na may pamagat na Shedding Sunlight on Clark's Potential for Rooftop Solar, tinatayang 246 hectares ng rooftop space ang maaaring malagyan ng solar panels sa Clark na kayang mag-produce ng hanggang 246 megawatts na kuryente. Kamakailan, nag-meeting ang CDC at DOE kung saan nagpresenta ang DOE ng kanilang Expanded Roof-Mounted Solar Program o ERSP. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa higit 1% pa lamang ng kabuang solar rooftop potential ng Clark ang napapakinabangan. Kaya naman, patuloy na nagsisikap at nakikipagtulungan ang Clark Development Corporation sa Department of Energy upang makahikayat pa ng mga Clark locators na gumamit ng solar energy. Ang inisyatibong ito ay alinsunod sa Sustainable Development Goal 7 na nakatuon sa affordable at clean energy. Samantala, bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap na pagyamanin ng kakayahan ng mga manggagawa, isa na namang makabago at makabuluhang proyekto ang ilulunsad sa Clark Freeport Zone sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng CDC at TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng mga Pilipino sa industriya sa pamamagitan ng pagsasanay na naaayon sa pangangailangan ng mga negosyo. Pinirmahan ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. Devanadera at TESDA Director General Jose Francisco Benitez ang isang Deed of Use of Rock noong November 8 sa Royce Hotel and Casino na naglalayong magtatag ng Regional TVET Innovation Center o RTIC dito sa Clark. Ang proyekto na may pondong 207.5 million pesos mula sa Asian Development Bank ay bahagi ng Supporting Innovation in the Philippine Technical Vocational Education and Training Program. Magiging sentro ito ng makabagong pagsasanay sa warehouse and logistics management at big data analytics. Gamit ang mga advanced na pasilidad tulad ng intelligent warehousing, robotics labs at fabrication workshops. Ayon kay Atty. Devanadera, ang partnership na ito ay makatutulong upang i-match ang agwat sa kakayahan ng manggagawa at sa pangangailangan ng industriya. TESDA is very much alive. TESDA
is the answer to the gaps that we have identified. Ibinahagi naman ni Secretary Benitez ang dedikasyon ng TESDA sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawang Pilipino upang maging globally competitive. We train Filipinos for any and all of their aspirations and dreams, whether to work locally or to go abroad. Ang RTIC ay tatayo sa Clark Freeport Zone, malapit sa mga pangunahing industriya tulad ng logistics, manufacturing at IT. Ang proyekto ay magkakaroon ng climate-smart design na naaayon sa layunin ng Clark bilang sentro ng teknolohiya, inobasyon at sustainability. Kasabay ng tulong ng mga lokal na pamahalaan para sa mga trainees tulad ng transportation subsidies, layunin ng RTIC na ihanda ang mga Pilipino para sa mga trabaho sa mga industriya na akma sa pandaigdigang pamantayan. Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas. At sa ating Christmas countdown, 20 days na lang, Pasko na. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Director Nicolette Henson.